tangkilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sasakyang minamaneho ng isang pari, nakabangga umano ng dalawang tricycle sa Nueva Vizcaya. Isa, patay. Pari, sinubukan pa raw tumakas. Walang kawala sa huli cam. Dalawang armadong lalaki umatake sa isang hardware store sa Cavite. Kaha, nilimas at tsaka tumakas. Para iwas aksidente sa mga bus, fixed na sahod sa mga driver. Ipinatupad na ngayon, pero maraming bus operator di pa rin sumusunod. Exclusive. Driver ng truck na tumagilid kaya bumuhos ang tunay-tuniladang buhangin na naglibing ng buhay sa mag-iina sa Quezon City. Suspect din daw sa kasong pagpatay. Supreme Court Acting Chief Justice Antonio Carpio at Justice Secretary Laila de Lima kabilang sa mga tumanggap na sa nominasyon para maging susunod na punong maestrado. Ilang sakit gaya ng breast cancer at leukemia sa bata kasama na rin sa coverage ng PhilHealth. Batang lalaki sa Coronadal City may tig-12 daliri sa kamay at paa. Sanggol naman sa Tarlac. Pistula raw isda ang itsura. Exclusive. Dating child wonder na si Nino Mulak nagkwento sa pagbisita sa tatay-tatayan niya sa showbiz na si Dolphy. Matapos niyang mag-file ng divorce kay Tom Cruise, Katie Holmes gustong makuha ang solong kustodiya sa kanilang anak na si Zurich. Karakter na pinasikat ni Lea Salonga sa Miss Saigon, nagampanan daw ni Jessica Sanchez sa movie version ng musical. Kilalanin ang most beautiful stars ng isang magazine. At Rian Ramos at Casey Montero. May relasyon na nga ba? Mga baboy na nagpakalat-kalat sa expressway, yan ang nangyari kanina sa South Luzon Expressway o sa SLEX. Tumaob ang isang truck na maghahatid o magdi-deliver sana ng mahigit 20 baboy na nakikita nyo yan. Yung ilang mga baboy ay nasugatan sa disgrasya. Abangan ang iba pang detalye na balitang yan, maya-maya lamang. Magandang gabi po. Dalawang tricycle ang magkasunod na nabangga sa Bayungbong sa Nueva Vizcaya. Isa ang patay. Ang nagmamaneho ng sasakyang nakadisgrasya ay isa palang pari. Muntik ng kuyogin ng mga kaanak ng biktima yung pari. Hindi po nagpaunlak ng panayamang pari pero humingi na siya ng tawad sa pamilya ng biktima. Nakatutok si Mark Salazar. Pinagsasampal at pinagmumura ng taong bayan ng lalaking ito matapos siyang abutan ng mga galit na kaanak ng driver ng nabangga niyang tricycle. Ang muntik makuyog na driver ay isa palang pari. Kinilalang si Father Rene Calige, bagong na-ordain na Assistant Parish Priest sa Solano, Nueva Vizcaya. Bumaligtad ang tricycle na nabangga umano ng pari sa barangay Santa Rosa. Tumilapon ng driver na si Francis Rimbaon na namatay matapos magtamo ng sugat sa ulo at iba pang bahagi ng katawan. Kwento ng ilang saksi, humarurot si Father matapos ang aksidente pero nabangga sa steel railing ng kalsada. Kaya siya inabutan ng mga residente. Basag na basag at halos wala nang matira sa harapang salamin ng kanyang pick-up truck. Ang lalaking ito na kumuha raw ng susi ng sasakyan na pagkamalan pa raw kasama ng pari. Kaya kamuntik din daw kuyugin. Siyempre, gusto din na namin dahil nasa amin na yung kinuha na nga namin susi para hindi siya makatakot. Ayon sa ilang saksi, bago pa raw mabangga ni Father Calige ang tricycle na Rimbaon, may tinakasan din umano siyang isa pang nabanggang tricycle ilang metro mula sa pangalawa. Sugatan ng driver na si Fritz Pasis at pasahero niyang si Joey Ramos. Pero nasa mabuting kalagayan na raw ang dalawa. Binangga na raw po siya doon sa Kapitol. Tapos tinakasan niya, binangga niya ito. Nung pinaplakahan namin po dito, na huminto sa dyan, dineretso niya pa dito sa nabangga ko ngayon.
Hindi nagpaunlak ng panayam si Father Calige pero humingi na raw ito ng tawad sa mga biktima at kanilang mga kaanak. Nagpasya raw mga kaanak ng namatay na hindi na sila magsasampa ng kaso laban kay Father Calige. Nangako raw ang pari na sasagutin ng lahat ng gastusin maging ang pagpapalibing kay Rimbaon. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Mahigit 80,000 pisong kita ng isang tindahan ng hardware sa Dasmariñas, Cavite ang nalimas ng dalawang lalaking nagpanggap na mga parokyano. Walang kamalay-malay ang dalawang kabataan na ang kanilang pang-hold up ay kuwang-kuwa sa huli camp. Nakatutok si Julio Segovia. Katanghali ang tapat at abala ang mga tao sa hardware store na ito sa Dasmariñas, Cavite dahil sa dami ng customer. Mapapansin sa kuha ng CCTV na ang lalaking nakabackpack at ang lalaki sa likuran na nakasombrero tila naghihintay lang na mapagbilhan. Bibili po siya ng pintura. Tapos nung kukuha na po ako ng pintura, ilalagay ko na po sa plastic. Tapos bigla niya pong ikinasa yung baril. Ang sabi niya po, hold up to, walang aalis. Tinutukan ng baril ng dalawang suspect ang nakabantay sa kaha. Ilang customer din ang sinindak din ng mga suspect. Tapos kinuha niya po lahat ng pera ng benta po namin. Tapos pagsara niya po ng drawer, nakita niya po yung bag ng boss po namin, kinuha niya po. Bali po may laman po siyang pera na nasa 85,000. Tapos mga personal checkbook at saka po mga cheque. Sa loob lang ng 1 minuto, nalimas ng mga suspect ang buong araw nakita ng tindahan. Mabilis na nakapuslit ang mga suspect sakay ng nakabang na motorsiklo. Sobrang takot po ako noon, na-trauma po talaga ako. Tapos iyak po ako ng iyak. Tapos sinubukan po namin humingi ng tulong sa pulis para po mahabol yung mga hold-upper. Tapos wala po sila kasi lunch break po. Ayon sa mga pulis, patuloy pa rin tinutugis ang mga suspect. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Pwede rin po kayong magpadala ng mga video o litrato ng mahalagang balita. Maglagon kayo sa www.uscope.tv. Paalala lang po, yun lamang mga video at litratong pagmamayari ninyo mismo ang ipadala nyo sa amin. Simula ngayong buwan, dapat swelduhan na at hindi dekomisyon ang mga driver at konduktor ng bus. Alinsunod po yan sa utos ng Department of Labor and Employment para mabawasan ang libu-libong aksidente ng mga bus kada taon. Pero sa inspeksyon kanina, lumabas na marami pang operator ng bus ang di pa rin sumusunod sa naturang utos. Nakatutok si Steve Dailisan. Hindi na nailabas ng buhay ang driver ng nagliyab na kotseng ito sa EDSA Santolan nang maaksidente noong 2008. Nadamay ang kotse sa karerahan ng dalawang bus para raw makauna sa pasahero. Sa EDSA Guadalupe naman noong Pebrero, hindi lang sa gitgitan na uwi ang pag-aagawan sa pasahero ng dalawang bus. Nagkasuntukan din ang mga driver at konduktor. Sa Metro Manila pa lang, libo-libo ang aksidente sa bus kada taon. Hindi maikakailang ilan sa mga ito ang iniuugnay sa kaskaserong patakbo. Dahil na rin sa pag-aagawan sa pasahero, lalo na kung ang kita ng driver at konduktor nakasalalay sa dami ng maisasakay. Kanina nagsani puwersa ang DOLE, LTFRB at MMDA sa pag-inspeksyon sa garaheng ito sa Novaliches, Quezon City. Dito nakilala namin si William Senina, mahigit 1 dekadang driver at konduktor. Madalas, inaabot daw ng 18 oras ang biyahe nila para kumita ng sapat. Pagod at puyat ang kalaban. Kaya magandang balita raw sana ang kautusan ng DOLE na nagbibigay ng fixed salary sa kanila. Inintay nga po namin sino ba namang ayaw nun nasa minimum na, saka hindi pa hirap masyado ang katawan, saka ang puyat, pagod, may iwasan. Nasa tamang oras ng biyahe. Kasi tamang sweldo rin. Tamang sweldo rin Ikinagulat ng composite team na sa kabila ng 6 na buwang palugit, ngayon palang pinaplansya ng kumpanya ni Mang William ang usapin sa sahod. Ang una nyo dapat gagawin mo dyan is maintain na yung mga tao para pag-usapan yung mga yan. At lahat nyo doon kung ano ang offer mo sa kanila na ito yung bagong batas, so dapat mayroong fixed salary, tapos yung sobra doon, hindi po mo incentive, Git ng operator, di raw basta-basta ang pagpapatupad ng order. Baka raw ang kumpanyang mapilayan bilang sa kita, kundi mismo sa mga tauhan. Ang problema po namin, hindi namin makukomply yung gano'n na 8 hours kasi kulang nga kami sa driver. Kasi magkakaroon talaga ng overtime ng driver.
lalampas naman po doon sa 12 hours, lalampas naman po doon pag may traffic ang isang bus. Sabi ng DOLE, di raw dapat mangamba mga driver at konduktor. Mahigit 400 hanggang 700 pisong sweldo kada araw daw ang katumbas ng kanilang 8 hanggang 12 oras na pagtatrabaho. Hindi nasunod ng mga bus company. They are in violation of the minimum wage law. Ibig sabihin yan, mababayaran natin sila. Bukod dyan, meron pang wage-related benefits, incentives at dapat may SSS at PhilHealth benefits din ng drivers at mga konduktor. Makikita natin to sa mga CCTVs at mga report ng ating mga field personnel. Makikita din natin to sa MARAS, yung sa Metro Manila Accident Report Analysis System natin. Titingnan natin kung bababa yung accident rate involving buses. Meron na lamang hanggang Setyembre ang bus companies na may prangkisa na mapapaso sa 2013 para makakuha ng Certificate of Compliance mula sa DOLE. Sa 158 bus companies sa NCR, Region 3 at 4A, 2 pa lang daw ang may maayos na programa alinsunod sa fixed wage, habang 6 ang nasa proseso na ng pagsunod. Bibigyan lamang na hanggang 5 araw mga na-inspeksyong bus company para sila'y makasunod sa ipinatutupad na standard fixed salary para sa kanilang mga bus driver at konduktor, dahil kung hindi, posible raw silang maharap sa suspensyon hanggang sa tuluyang kanselasyon ng prangkisa. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras.